Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapag-ibig. Ang Diyos ay gusto niyang makapanahan sa ating mga puso. At gusto niyang makita natin ang kanyang ginagawa sa atin pong mga buhay. Ang Diyos ay gustong pahalagahan natin bawat isa sa atin ang kanyang ginawa. Ibig niya na hindi mahiwalay ito sa iyo, sapagkat alam niya ang mga daranasin ng mundong ito. Alam ng Diyos kung ano pa ang mga darating. Maaaring hindi natin ito makikita sapagkat sa araw-araw ang ating pong damdamin ay nakatuon lamang sa ating kakainin, sa ating bibihisin, sa ating mga pangangailangan sa arawan. At totoo po yun, kung aminin man natin o sa hindi natin alintana ang mga bagay na nangyayari. Because busy tayo sa paghahanap buhay. Busy tayo sa ating pong mga kinakaharap. But look at Jesus sa talatang ito. Jesus faced His death for us. Medyo kulang yung ating nilagay dyan. Jesus faced His death for us. Hinarap ng Panginoon ang kanyang kamatayan. Hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Ano'y mayroong pag-asa sa Diyos. The Lord is saying kung papaano niyang pinalaya ang Israel mula sa pagkaalipin, ganun din ang gagawin niya sa anak mo. At sa ating lahat, sa umagang ito, mga minamahal, as you listen to the Word of God, kung ano man yung kabigatan na nararamdaman mo, palalayain ka ng Diyos. At habang ikaw ay nakikinig sa mga aral sa umagang ito, the power of the Word of God ay pagagalingin anumang karamdaman na nasa iyong katauhan. Anumang karamdaman, just believe in the mighty name of Jesus Christ, because He has the power to heal every sickness while listening to the gospel of Jesus Christ. Anumang karamdaman, sapagkat sinabi nga po sa aklat ng Isaiah chapter 53 verse 5, He was bruised because of our transgression. He was chastised because of our iniquities. And by His stripes we are healed. Amen. Sa pagitan ng kanyang mga latay ay tayo ay gagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, sapagkat may kapangyarihan ang mga latay ni Jesus. Kailangan mo lang matutunan ang manampalataya, sapagkat ang mga latay na yon ay tanda ng kagalingan ng bawat karamdaman natin. But the problem is, you have faith in the Lord? Mayroon ka bang panampalataya upang sapat na ang latay na yon ni Kristo sa krus ay magpapagaling sa iyo? Sapagkat ang Panginoon ay laging nagsasabi, pinagaling ka ayon sa iyong panampalataya. Kailangan pong masukat mo ang iyong panampalataya sa mga nangyayari sa krus, because the death of Christ is your freedom and my freedom. Amen. Ang kamatayan ni Kristo, kaya gusto niyang harapin yon kahit na mabigat para sa Kanya. Ang Kanyang kamatayan ay kahulugan ng ating kagalingan. Ang Kanyang kamatayan doon sa krus ay pasimula ng ating kalayaan. You need just to have faith in the cross of Jesus Christ and the works of Jesus Christ. Kailangan po natin na panampalatayanan ito, sapagkat may kapangyarihan ng kamatayan na yon. Hindi lang yung kwento, hindi lang yung history. Hallelujah. Amen. Andre, okay ka na sa iyong katawan? But we need to pray mamaya. Pagpipray ka namin. Jesus, dito pa lamang sa Matthew chapter 26 verse 31, simula sa 31, ay may sinabi na ang ating Panginoon.
Ito po ay katuparan sa sinasabi sa Isaiah chapter 53. Alam niyo po ba, napakagwapo ng ating Panginoon? Because He's a Son of God. Amen? Walang kapantay ang kanyang kagandahan na sinulat sa aklat ng Isaiah chapter 9. Grabe ang kanyang, He is wonderful, beautiful. So, balit pagdating sa Isaiah 53, wala ka nang makitang ganda sa Kanya. Wala na. Yung kagandahang lalaki ng ating Panginoon. Pagdating sa chapter 9, idinideklara ng kapahayagan ng salita ng Diyos ng ating Panginoon is so wonderful and beautiful. But in Isaiah 53, He loses His beauty. Nawala ang kagandahan na yon. Yung kagandahan ng kaaliwan ng mukha ng ating Panginoon, yung kakisigan ng Panginoon, ay para pala sa kamatayan. At nangyari ito, nung ang ating Panginoon, when the Word became flesh, the fulfillment of what the book of Isaiah says says concerning Jesus Christ. Yung mga hula, yung mga propesiya patungkol kay Jesus, nung siya'y dumating bilang salita na nagkatawang tao, He is so wonderful, He is so handsome. The Word of God says, napakakisig niya. Hindi makapantay yung sinasabing Adonis. Kahit 1,000 pang Adonis ang ipapantay sa kakisigan ng Panginoon, walang makakapantay because it is written, no one could fathom the beauty of the Lord. Galing sa langit, nagkatawang tao, upang matupad ang sinasabi sa chapter 7 ng Isaiah at sa chapter 9 ng Isaiah. Talagang naroon siya, nakita ng mga tao. Gaano kaya kasarap nung ikaw ay naisilang sa panahon na yon, na nakasama mo siya. At nakita mo kung paano siyang magsalita, paano siyang mag-perform na maraming himala sa buhay ng mga tao. At marinig mo kaya ang kanyang buka ng kanyang bibig. How awesome is the Word of God. Amen. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao ay nakita nila, nasilayan nila, nahawakan nila, naririnig nila. Oh, hallelujah! At siya po ay sinasabi sa Bible, the Word of God says He is full of grace. Ang grasya ng Diyos ay naglalakad. He is so beautiful and wonderful. Subalit, mayroong dapat mangyari sa Kanya. Mayroong dapat mangyari. Jesus, before He came into this world, He knows what will happen to Him. Alam niya kung ano ang mangyayari sa Kanya. Alam niya. Alam niya kung papaanong uri ng kamatayan ang mamatay siya. Ikaw kaya kung isilang ka na mapaniginipan mo, ikaw ay masakasaan ng tren. Tapos durug-durug ang katawan mo. Siguro ingat na ingat ka sa pagtawid, Kung nanaginip ako. But Jesus did not have a dream. Jesus did not have a dream. Bago siya bumaba dito sa lupa, alam na niya ang mangyayari sa kanya. Alam niya kung anong uri ang kalapastanganan na gagawin sa kanya ng tao. Alam na niya na duduraan ang mukha niya, ang maamo niyang mukha. Alam niya kung papaanong gagawin sa kanya ng tao ang kanyang katawan, kung papaano ito madurog, at kung papaanong mawala ang kagandahan ng kanyang mukha. Nakita na niya, alam na niya. Samantalang tayo, hindi pa natin alam ang kinabukasan natin, ingat na ingat tayo. Amen? Kahit mangako pa ang Diyos, dadalhin kita sa magasaganang buhay, ingat-ingat ka pa rin. Kahit na may pangako ang Diyos sa iyo na iingatan kita, ingat na ingat ka pa rin. Parang wala kang tiwala sa nangako sa iyo. Amen? But Jesus, glory to God, He knows everything, what will happen to Him.
Hallelujah. Glory to God. And remember, He is God. Amen? Remember that He is God. So sa Isaiah 53 ay natupad when Jesus Christ faced His death. Nung siya ay hinarap niya ang kanyang kamatayan, natupad ang Isaiah 53. At salamat sapagkat tinupad ng Panginoon, hinarap niya ang kanyang kamatayan sapagkat ibig niya gumaling ka. Hinarap niya ang kamatayan with a purpose. Sa isang malaking kadahilanan na hindi kayang pantayan ng mga Diyos sa lupa, ng mga Diyos ng relihiyon. Hinarap niya ng walang pag-aalinlangan na kahit alam niya kung anong uring kamatayan ang kanyang kakaharapin. Glory to God. Dito po sa Matthew 26, just open your Bible in Matthew 26 verse 31. Then Jesus said unto them, all ye shall be offended because of me this night. Sabi niya sa kanyang mga alagad, ma-stumble kayo ngayong gabi na ito dahil sa akin. Magsiptakbuhan kayo ng dahil sa akin. So ang stumble po, hindi yung nasaktan ka lang. Ang stumble na sinasabi sa Bible na maari kapag ikaw ang dahilan ng pagka-stumble ay dapat kang talian sa bato at itatapon sa kalaliman. Ganito po ang stumble na ibig makita ng Diyos sa atin. And ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the flock shall be scattered abroad. Talagang magsitakbuhan. Yun ang ibig sabihin ng offended. Pero kung nasaktan ka lang at nandiyan ka lang naman, hindi ka naman umalis, hindi dapat talian ng bato. Madali kasi tayong magsabi, na-open ako sa kanya, dapat talian siya ng bato, itapon sa kawalan. No, ganon, gagad kayo, mga judgmental, But hindi po ganon. Si Jesus po nangyari sa kanya, ma-open kayo sa akin. At higit pa sa pagtali sa liig ni Jesus ang kanyang kamatayan. Kasi kung tatalian ang isang tao sa bato, ng malaking bato at ihulog sa kalaliman, saglit lang ang kamatayan niya. Pero si Jesus, higit pa sa tinalian ng liig niya, unti-unting kamatayan ang naranasan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi niya, and you shall be offended because of me, and you shall be scattered. But after I am rising again, I will go before you into Galilee. Mas scattered muna kayo, mas tumble muna kayo. Pero kapag mabuhay akong muli, mauuna ako sa inyo sa Jerusalem. Look at the word of Jesus. Alam na niya na mamatay siya at mabuhay muli. Pero may naniniwala ba? Wala. And verse 33, Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Nagyayabang pa si Pedro, iiwanan ka man ng marami, ako hindi. Talagang maninindigan ako, hindi ako ma-offend sa'yo. And then verse 34, verse 34, Jesus said unto him, verily I say unto thee, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Si Pedro 3 beses dininay si Kristo before his death. Pero tayo, makailang beses. Hindi na siguro mabilang. Hindi na mabilang, pag may kaaway ka, nakalimutan mo na kagad si Jesus, makipag-away ka talaga. Pag nasaktan ka, madali mong makalimutan ng Panginoon. Makipag-away ka muna, pagkatapos maalala mo siya, Lord, sorry. Amen? Ganon muna. Ganon ang tao. That is our nature. Lahat tayo ganon. Magsakitan muna kayo bago magsabi, ay, Lord, sorry.
Hindi lang 3 times na deny natin ng Panginoon. Sa oras ng pagkain, pagka gutom na gutom ka na, kain agad, uy, wala pa lang pasalamat? Sorry, Lord. Amen. That's a nature. Amen? Totoo, hindi. Totoo. Kaya wag niyong hamakin si Peter na 3 beses niyang dininay si Jesus samantalang tayo makailan. Hanggang nabubuhay siguro tayo maraming beses. Ano? Lalo pag araw ng linggo, may business ka. Tapos ang daming bumibili. Oh Lord, araw ng panambahan, tapos ang daming bumibili. Tapos alas 11 na, alas 11 na, alas 9 pa naman. Huwag na lang, late na eh. Wala na. You deny many times the Lord. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah, glory to God. And then verse 35, Peter said unto him, Do I should die with thee, yet I will not deny thee. Likewise also said of the disciples. Hindi lang pala si Pedro ang nagsabi nito. Lahat ng mga disciples, hindi ka namin iiwan. Akala natin si Pedro lang talaga nagsabi. Lahat po sila. Likewise also said all the disciples. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, Sit ye here while I go pray yonder. To. Si Jesus lang nananalangin. Kung minsan nagtatampo pa tayo pag ikaw lang nananalangin. No, ako lang nananalangin sa simbahan. Sila ang tatamad-tamad. Pupunta na lang dito, mag-church na lang, walang mananalangin. Nagrereklamo tayo, pero si Jesus, kasama na nga niya, siya lang ang nananalangin. So as Moses, sometimes we love corporate prayer, but Moses, only one, always praying. Hindi niya sinasama si Joshua kapag nagpipray siya. Pero tayo, tamad na tamad tayo mag-pray pag ikaw lang mag-isa. Wala man akong kasamang pag-pray. Wag na nga lang. Amen. But the attitude of Moses is the attitude of Jesus. He prayed kahit siya lang mag-isa. Because Jesus is not a depender of men. Pero tayo, pag walang nagpunta sa church, wala na rin. Wala naman sila. O di wala na rin. Amen. But Moses is like an attitude of the Lord. He has an attitude of the Lord. Basahin niyo ang kasaysayan ni Moses. Siya lang lagi nag-iisa mag-pray. Amen. He loves to pray alone. Glory to God. Nawa matanggap natin ang ganitong uri ng attitude. You love to pray alone and you love to pray kahit nag-iisa ka o hindi man o marami, you love to pray. Amen? Mahal na mahal mo ang manalangin. Ang iba kapag ka maraming tao, ang sarap manalangin kasi maraming mag-i-amen. Ano? Lalo na sa mga malalaking gathering, halimbawa, anniversary, tuwang-tuwa ka kapag nailagay ka, ako palang opening prayer. Ang daming mag-i-amen. On fire. On fire kasi ang daming tao. Panginoon Diyos, pagpalain mo ang daming amen. Tuwang-tuwa. Glorified na glorified. But Jesus, He prayed alone. He loved to pray alone. Moses loved to pray alone. Even Samuel, even Elijah, they love to pray alone. Amen? Pero tayo, ganadong-ganado kapag maraming tao. No? Kahit hindi pa tinawag, nandoon na, nakahilira na para mag-pray. Palapakan natin ang ating Diyos. Amen? Hallelujah. But if you are a prayerful, you love to pray. Whether in corporate, whether ikaw lang mag-isa, you love to pray. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Diyos minsan pa. At dinala niya si Peter at ang dalawang magkapatid na mga anak ni Zebedee in 37. Then saith unto them, and then Jesus said, ang aking kaluluwa ay sobrang nalulungkot. My soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Kahit doon sa panalangin na yon ay pwede na siyang mawalan ng buhay.
Kahit doon. Kaya ang sabi niya, Ama, pwede ba? Pwede ba? Bilang isang tao, bilang nagkatawang tao, alam niya ang maaring mangyari sa kanya. Alam niya kung anong uri ng kamatayan. At makailang ulit kong sabihin sa inyo, ang Diyos ay walang kamatayan. Siya na walang kamatayan, the darling of heaven. Sinasamba sa buong kalangitan at kinikilala na walang kamatayan. Sapagkat bago likhain ng Diyos ang sanglibutan, naroon na siya. Dahil sa Kanya, nalikha ang lahat ng ating nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Ang walang kamatayan, ngayon naharap sa kamatayan dahil sa inyo, dahil sa ating lahat. At then sabi niya, but not my will, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Ilang sandali lang na umiral ang kanyang flesh. Hindi pa nakatagal ang pag-iral ng kanyang flesh. Ang kanyang katawang lupa ay umiiral sa panahon na yon, but just in a seconds. Ama, kung maari, napakadali. Napakadaling umiral ang kanyang laman na nagsasabi, Ama, kung pwede, lilipas sa akin ang sarong ito. Pero hindi ang aking kalooban. Just a seconds. Ang bilis bumawi ng Espiritu Santo sa buhay niya. Amen. Because he was in that natural man, the body of a man, but inside of him is just like you and me. There is a Holy Spirit dwells. Kaso lang kung minsan mas pinapakinggan natin ito kaysa udyok ng Espiritu, kaya hindi natin nagagawa yung gustong ipapagawa ng Diyos sa atin. Amen? But we must learn. Even Jesus ay umiral ang kanyang pagkatao, subalit napakabilis na wala ito sa kanya. Amen? Hallelujah! Glory to God! Si Jesus, the darling of heaven, that all the angels bow before him, now face his death. At hinarap niya ang kanyang kamatayan. At sinabi na niya bago dumating ang mga ito, sa Matthew chapter 16 verse 21, Jesus foretold his death to his disciples. Mamamatay ako, papatayin ako. Sa Mark chapter 8 verse 31, hallelujah, sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi niyo ba nalalaman na ang anak ng tao ay maghirap ng maraming bagay at papatayin? Jesus foretold that he will be killed. Ngayon dumating na ang tamang panahon. Hallelujah, sa kanyang ministeryo, darating na ang katapusan ng kanyang buhay. He knows it. But Jesus never denied that he need to die. Hinarap niya ang kanyang kamatayan, hindi niya iniwasan. Pero minsan tayo, pagpunta lang sa simbahan, umiiwas. Minsan Bible study, iwas ng iwas. Minsan pag-awit lang, iwas ng iwas. Ayoko muna. Ikaw, ililista ng nagpo-program. Ikaw ang susunod na manalangin. Huwag muna. Amen? Ilalagay exhorter, huwag muna. May mga gawain sa simbahan na umiiwas ka, but Jesus never avoided death. Hindi niya iniiwasan ang kamatayan, kahit na siya'y walang kamatayan. Hallelujah! Maranasan ang kamatayan sa isang Diyos na hindi namamatay. Gaano kaya kahirap ang mamatay sa isang hindi mamamatay? Can you think it? Can you imagine a God without death now face death? Gaano kahirap ang mamatay sa isang hindi mamamatay?
Brother Noy, para bang hindi ka makatulog, pinipilit mong matulog. Di ba gaano kahirap? Pinipikit ang mata, pero gumagana naman ang isip, Sister Bibi? Nagkukunya rin tulog, hindi ba tulog? Alas 2 na, alas 4 na, hanggang umaga na uli. Wala. Mas mahirap pa dyan ang dinanaras ng ating Panginoon. Isang Diyos na walang kamatayan ay pilit mamatay. Para bang Sister Marivic, gusto mong magpapayat, pero kain ka naman ng kain. Parang si Mrs. lang, mag-diet tayo. Tapos luto ng luto. Ang hirap mag-diet. Amen. Paano ba kaya yung isang Diyos na walang kamatayan ay pilit mamatay? Kaya nga doon pa lamang sa Gethsemane, pwede na siyang mamatay, pero hindi siya mamatay-matay. Sapagkat hindi sapat ang kabayaran ng ating kasalanan kung siya ay mamamatay agad. Rachel, Kian, lahat tayo. Kung siya ay mamamatay kaagad, paano mabayaran ang lahat ng kasalanan ng mundo? So kailangan maghirap siya ng napakaraming pahirap upang mabayaran ang lahat ng kasalanan sa buong sanglibutan, that the God that has no death shall experience death. Kaya doon pa lamang sa Gethsemane, ang sabi ng mga dalubhasa, doon pa lang nung paglabas ng dugo sa kanyang katawan, habang siya'y nananalangin, pigang-piga na siya, pigang-piga na upang mabuhay tayo. But he never died. Pinapasan sa krus, nilagyan ng tinik na talagang tagus hanggang sa utak, hindi pa rin mamamatay. Sapagkat hindi pa tapos ang pagbayad, para bang ang daming babayaran ng isang ina. May utang yung isang anak, naibayad naman dito. Magkano ba yung inutang mo dyan? Mayroon na naman doon. May utang na naman. Bayad. Walang katapusan. Hallelujah. Ganon ang nangyari kay Jesus. At habang nakikinig kayo, gagaling kayo. Amen? Siya na walang kamatayan, hinarap ang kamatayan. Namatay nga ba si Jesus? Sometimes yes, sometimes no. Amen. Both of that answer is good. Namatay nga ba siya sa krus? Yes. Hindi nga ba siya namatay? Yes. Yung dalawang sagot na yon ay tama. So hinarap niya ang kamatayan. At ang tagal niyang mamatay. Pinasan ng krus, nilatigo kahit doon sa Passion of Christ, hindi nga totoo yun, pero grabe, parang hindi mo kayang tignan. Yung sa Passion of Christ. Napanood nyo yun? Parang hindi mo kayang tignan. Lalo na kaya yung actual na pangyayari na nandoon ka, na halos gutay-gutay ang kanyang buong katawan, magmula sa mukha hanggang sa kanyang talampakan. Pero hindi pa rin siya namamatay. Why? Kasi siya yung buhay. He came to give us life. The source of life will never die. The source of life never die. So sino yung namatay sa krus? Sino yung namatay sa krus? Jesus never died. Yung kasalanan mo, yung kasalanan ko, yun yung nakapako sa cross. Yung katawan niya, dala-dala ang ating kasalanan, ang kasalanan ng sanglibutan. But Jesus, the God, never died. Kaya nga nakasulat,
nung namatay sa krus, pumunta sa kalaliman. Meron bang namatay na pupunta sa kalaliman at pinalaya ang maraming bihag? Akala ko ba namatay siya sa krus? Bakit nung natapos ang buhay, nung nakapako sa krus, bumaba ang kanyang espiritu sa kalaliman at pinalaya ang mga katulad nating mga bihag ng kasalanan? Amen. Hallelujah! Jesus never dies. Only the flesh died. The Lamb of God. Yung flesh, yun yung Lamb of God. Pambayad sa kasalanan ang namatay sa krus. But, hallelujah, the Spirit of Jesus never dies. That's why He said, kapag nabuhay akong muli, nauuna ako sa inyo sa Jerusalem. Amen. Hindi nila maintindihan. The disciples, nagkikritik sila. Ano ba itong sinasabi niya? Mamamatay pagkatapos mabubuhay, mauna sa Jerusalem. Ano ba yan? Amen. Hallelujah, glory to God. Now, Jesus Christ, hinarap ang kamatayan, kahit hirap na hirap siyang mamamatay. Glory to God. Kaya pansinin niyo po, nandoon na sa krus, nakapako na, ang hirap-hirap kaya noon. Nakapatong ang dalawang ang paa, pagkatapos pinako ng napakalaking pako, tagos hanggang doon sa kanyang mga buto at ang kanyang mga kamay, hindi pa rin mamamatay. Jesus Christ said in John chapter 15, you will never die. Hallelujah. Glory to God. Amen. This is a mystery. But let this mystery a revelation unto us. Kapahayagan para sa atin. Amen? Hallelujah. Now, nandun na sa krus, na-notice mo ba, no, kung hindi niya i-give up yung kanyang espiritu, hindi siya mamamatay? Ang tao, pag nasagasaan, wala na, patay na agad. Amen. Kagaya na dadaanan namin sa bawang, durog ang ulo, patay na. Wala na. Pero siya, sobra ang ginawa sa kanya. Hallelujah. Halos hindi maipinta ang kanyang katawan. Pero kung hindi niya isinuko ang kanyang espiritu, the body will never die. Because the one who lives in that body is the Spirit of God. Kaya yung relihiyon na nagsasabi na siya ay tao lang at yung founder nila, anghel, tapos si Jesus, tao, ano ba yan? Si Jesus, tao, tapos yung founder nila, angel. O, umalis na kayo sa ganong klaseng, wag na kayong pumunta. Wala sa katotohanan yan. Amen? So Jesus, He said, Father, into thy hands I commit my spirit. And then the body died. The Spirit of the Lord comes out from the body. And the body died. Hallelujah. Woo! That's why, glory to God, you are worshiping the God who never dies. You are in the true God. You are calling the real God. Your faith is not in vain. Ang iyong panampalataya ay hindi kapahamakan, kundi katagumpayan. At isang araw, yaong umalis sa katawan ay babalik dito at makita mo na ng mukhaan. Oh, glory to God! Hallelujah! Now, brothers and sisters in the Lord, kung si Jesus, sinarap niya ang kamatayan kahit gaano man kahirap, maranasan ng kanyang katawang lupa ang kamatayan, hindi niya iniiwasan. May kapangyarihan siyang iwasan. Pwede niyang sabihin, saka na lang.
Ama, saan ka na lang? Sila lang naman nag-uusap di ba? Saka na lang, gusto ko pa dito sa mundo Merong mga ganon, kukunin na lang ng Diyos, sasabihin pa, pwede bang 5 taon pa? Hirap na nga, hingal na. Lord, pwede ba 5 taon pa? Nakaratay na nga sa bedridden na nga, hindi na makakagalaw. Pwede ba 5 taon pa? But Jesus, glory to God, hindi siya nakipag-usap sa kanyang ama. Ang sabi lang niya, pwede bang lumipas ang saro na ito, pero hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo. Amen? Naramdaman din ni Jesus yun, sapagkat nasa katawang lupa siya. Pero, glory to God, the flesh can never win the Spirit that is in Christ Jesus. And also is with us. Hallelujah. Amen? Nasa atin din, tinanggap natin yon. Huwag mong baliwalain. Huwag mong baliwalain ang Espiritu na nandyan sa iyo. Acknowledge Him, sapagkat dyan may buhay. Dyan matutupad ang iyong mga pangitain na ikaw ay makasama ng Diyos sa Kanyang kaharian sa langit. Ngunit ulit-ulitin ko, kung si Jesus hinarap niya ang kamatayan, huwag mo namang iwasan ang salita ng Diyos. Amen? Kung may salita ang Diyos, huwag mong iwasan. Maririnig mo ang salita ng Diyos. Nagsisimula na ang salita ng Diyos dito, naririnig na ang mga awitan. Meron pa namang linggo. Iwas ng iwas sa linggo. Amen. Jesus did not deny the cross. He received it. Tayo naman, huwag mong ipagpabukas ang araw ng linggo. Inutusan tayo, napakasimple lang. Huwag niyong kalimutan ang araw ng pagkakatipon. Pero marami sa atin, kapag mayroong inalok ang sanglibutan, pag may inalok na birthday o anuman, kahit linggo, wala. Iwas ng iwas. Amen? But right now, sa umagang ito, nawa, matutunan mong wala ka nang iiwasan. Basta't pagdating sa Diyos, wala kang iiwasan. Sapagkat yan ang gusto ng Panginoon. Wala tayong iiwasan. Basta't gawain at alam mo, maliban lang kung hindi mo alam na may gawain. Kagaya po ni Sister Linda, alam niya na may gawain ngayong nung Biyernes. Handang-handa siya pero wala pala. Parang baliktad, Wala. Sabi niya, hindi nga ako umalis kasi kala ko mayroon. At sinabihan ko siya, wala, na-postpone. Kasi mayroong sa eskwelahan. At napapalitan ito sa last Friday of the month. Hindi na siya couples evening, kundi family night. Amen? So family night, dalhin natin ang ating mga mahal sa buhay. At ang tagapagturo po natin ay si Pastor Belen at si Pastor Tony. Sila po yung magtuturo patungkol sa pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawa. And then si Pastora Belen ay siyang magturo kung ano ang tungkulin ng babae sa kanyang pamilya. And then Pastor Kevin will teach sa mga bata, sa mga anak, ano ang responsibilidad ng mga anak sa kanyang magulang. Kaya dapat nandito kayo. Amen? Lahat kayo, kung madala ninyo ang inyo pong mga anak, mga asawa, sa araw na yon ng Friday, the last Friday of February, it shall be a family night. Amen. Kaya mga minamahal at iniibig ko sa Diyos, huwag niyong iwasan. Huwag niyong iwasan kapag ikaw ay kapag nakita mo at in-announce dito, laging in-announce si Janet, ang gaganap po sa mga ganito sa sunod na linggo, kapag narinig mo ang pangalan mo doon, huwag kang umayaw. Dapat nandito ka. Kahit sino pa yung Ponso Pilato na magsabi sa iyo, dito ka muna. Amen. Huwag na huwag mong pahindian sapagkat yan ay hindi aksidente. Yan ay gusto ng Diyos na tatayo ka.
Kaya mga kabataan, mga nanay at ama ng tahanan, this is the message. Hindi iniwasan ni Jesus ang kamatayan. Huwag mo ring iwasan ang gawain ni Jesus. Amen? Huwag mong iwasan. Just fight a good fight of faith. Oh, Jesus Christ our Lord. Now let us all stand in the presence of the Lord. Hallelujah. Glory to you, God Almighty. You are so wonderful. Amen. At ngayon naman po, bago nating purihin ng Diyos, maaari natin kamustahin. Kay ganda ng umaga, ano man ang siya'y masigla. Dahil mahal tayo ng ating at hindi nababago, katapan mo siya'y masigla. Ito'y kayang-kaya. Punong-puno ng pag-asa dahil siya'y masigla. Dahil mahal tayo ng ating kamay, palakpak sa Diyos na buhay. Ang ninanais ko, puso dalhin niyo sa bahay ko ang inukin ako sa banila ito. Patikim at ibubuhos ko ang pagpapalalik niya. Kasaganan ay inyong katagal. Luwa, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Dahil at sa